Ang pagsilang ng artificial intelligence, isang paglalakbay sa nakaraan. Ang konsepto ng artificial intelligence o AI ay matagal ng pinag-iisipan ng tao. Mula pa nung sinaunang panahon, ang mga tao ay nag-iisip kung posible bang lumikha ng mga makina na may kakayahang mag-isip at mag-aral tulad ng tao. Sa ika-20 siglo, ang pagunlad ng computer science at matematika ay nagbigay ng pundasyon para sa pag-usbong ng AI. Ang mga siyentipiko tulad ni Alan Turing at John von Neumann ay nagsimula na mag-isip ng mga paraan upang makalikha ng mga makina na may kakayahang mag-isip at mag-aral. Ang unang mga programa sa AI ay lumitaw noong dekada 50 at nagsimula na magkaroon ng kakayahang malutas sa mga problema, maglaro ng mga laro at mag-translate ng mga wika. Ngunit, ang mga programang ito ay limitado sa kanilang kakayahan at hindi pa nagagawa ang mga gawain na katulad ng mga tao. Sa kasalukuyan, ang AI ay patuloy na umuunlad at nagiging mas malakas. Ang mga programang AI ay ginagamit sa iba't ibang larangan tulad ng healthcare, finance at transportation. Mga uri ng AI, ang mga ito ay mga AI na idinisenyo para sa isang partikular na gawain. General A, ito ang uri ng AI na may kakayahang mag-isip at mag-aral tulad ng tao. Super AI, ito ay isang hypothetical na uring AI na mas matalino kaysa sa tao. Mga pangunahing teknolohiya sa AI machine learning. Ito ay isang uri ng AI na nag-aaral mula sa data at magpapabuti ng sarili nitong kakayahan sa paglipas ng panahon. Deep learning. Ito ay isang uri ng machine learning na gumagamit ng mga neural network upang mag-aral ng mga complex na patterns sa data. Natural language processing or NLP. Ito ay isang sangay ng AI na nagpapahintulot sa mga computer na maunawaan at magamit ang wika ng tao. Computer vision. Ito ay isang sangay ng AI na nagbibigay daan sa mga computer na makita at maunawaan ng mga larawan at video. Mga halimbawa ng mga AI, Siri, Alexa, Google Assistant, mga virtual assistant na gumagamit ng NLP para makipag-usap sa mga tao. Self-driving cars, mga sasakyan na gumagamit ng computer vision at machine learning para magmaneho ng mag-isa. Chatbots, mga programa sa computer na gumagamit ng NLP para makipag-usap sa mga tao sa online. Spam filters, mga programang naggamit ng machine learning para maiwasan ng mga spam email. Facial recognition software, mga programang naggamit ng computer vision para makilala ang mga mukha ng tao. Mga posibilidad at hamon ng AI. Mga benepisyo. Ang AI ay maaaring magamit upang lutasin ang mga mahalagang problema sa mundo tulad ng pagbabago ng klima, sakit at kahirapan. Mga hamon. Mayroon ding mga potensyal na panganib na kailangan nating pag-isipan tulad ng pagwala ng trabaho at ang posibilidad ng pag-control ng mga AI sa tao. Ang AI ay isang kapanapanabik at mabilis na umuunlad na larangan. Kailangan nating mag-aaral at makipag-usap tungkol sa AI para masiguro na magagamit ito para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. Ano kaya mga susunod na pagunlad sa AI at anong epekto nito sa ating buhay? Ang AI ay isang kapanapanabik na larangan na patuloy na nagbabago. Ang pagunlad ng AI ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa tao. Ngunit mayroon ding mga hamon na kailangan nating harapin. Kailangan nating siguraduhin na ang pagunlad ng AI ay ginagawa ng responsibly at para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. Ang paglalakbay ng AI ay patuloy at ang hinaharap ay puno ng mga posibilidad.